Ang hirap po palang magluto. At saka, kapawis-pawis po palang magluto kahit ganun. So, ang pagluluto po pala ay hindi simpleng bagay para sa mga tao na hindi talaga ganun kabihasa. At saka po talagang napaka-bless natin kahit papaano nakabuo tayo ng pancake. So, ayan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. At saka po pala, titikman natin ang lasa nito kung ito po ay kaaya-aya sa inyo o maging sa akin. Sa akin po ay kaaya-aya na ito. Ito po ay isang malaking blessing na sa akin. Hindi naman po ako taong mapaghanap. Kung ano po ang meron na ibinigay ng Panginoon, maliit man o malaki, patuloy po natin silang pasalamatan. Patuloy po natin siyang pasalamatan. Dahil ito po ay hindi magagawa ng tao. Siya lang po ang makakapagbigay ng mga ingredients na to at siya lang din po ang bigay ng kaalaman kung paano natin to gawin. Sasabihin po natin simple, sasabihin natin nandiyan ang ingredients. Hindi po. Ang ingredients po ng mga lahat ng bagay dito ay hindi po gawa ng tao, gawa po ng Panginoon. Yan lang po ay pre-process ng tao, pero ang lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon. So kung wala pong cornstarch, kung wala pong mga flour, hindi po natin mabubuo ito. Sino po bang gumawa niyan? Ang Panginoong Hesus po, hindi po ang tao. So yun po ang lagi nating iisipin, na bawat bagay na meron tayo na nakikita, ito po ay gawa ng Panginoon. Lahat po ng kabutihan ay galing sa taas. Lahat po ng righteous ay galing sa taas. Lahat po ng good gift ay galing sa taas. So, pagpasalamat po natin yun ng taos-puso. So, ayan mga kaibigan, ang pag-uusapan naman po natin ay ang lasa. So, ito po siya. Ito po yung ginawa natin kanina. Ito po yung final. Maganda-ganda po ang itsura. Ito po yung mga apat. Ayan po. Ito po yung pangalawa. Maganda din po ang itsura. At ito naman po yung una. Ito po yung itsura. Ayan. Hindi ko po alam kung bakit naging ganito. Hindi ko po alam kung ano ang kulang. Bakit po naging ganito yung itsura. Hindi po siya nabuo. Siguro dahil na-excite lang po ako. So, tikman naman po natin ang lasa. Masarap po pala siya. Hindi siya matabang, hindi siya maalat. Ayos lang po. So, hindi ko po alam kung ganito talaga ang lasa ng pancake na homemade pancake. Ito po sa akin ay masarap na kasi ako po ang gumawa. Ito po sa akin ay blessing na dahil nakabuo ako kahit ganito ang itsura. Di po ba? So, tingnan po natin ngayon kung anong magiging husga ninyo. Salamat po ulit ng marami at sa aking mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso, mga kababayan, mga ka-OFW. Ito po ang buhay ko. Ito po ang buhay ng marami sa atin na hindi naman nila malahad. So, titignan po natin na maganda ang buhay natin dito. Kumikita ng pera, nasa ibang bansa. Pero ang totoo po hindi lahat. Anyway, meron naman po tayong pambili. Meron naman po tayong panggastos para sa pagkain natin. Pero mas masarap pa rin po yung luto. Yung luto natin na fresh. Yun po yun po yung hinahanap natin na hindi agad natin matagpuan kung tayo po ay nag-iisa, lalo na may trabaho tayo. So, mangyayari po, kahit tayo sa canteen or bibili tayo sa hunger station. So, ganun po. Order sa hunger station. So, pag nasa Pilipinas po tayo is, pwede tayong ipagluto ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga pamilya, ng ating nanay, ng ating asawa, ng ating mga kapatid. Pero pag nandito na po tayo sa ibang bansa, dala-dala po natin, sarili natin. At ang Panginoon, yun lang po ang ating
aasahan sa lahat ng ating gagawin. Wala na pong iba. So maraming salamat po kasi at least kahit papaano, hindi lang po ako natututo. Kung hindi, natututo rin po akong maging humble. Kasi po, kung wala po tayong pagpapakumbaba, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kayaman, wala po tayong patutunguhan. Sinasabi nga po sa Bible, hindi po ako nagsabi nito, ang Bible po ang nagsabi nito na ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. So, ganun po sa lahat ng bagay, maging mapangunawa po tayo at magkaroon po tayo ng kapasalamatan. At saka po, ang isa pa pong kagandahan na kahit OFW tayo na malayo sa pamilya, kahit nag-iisa tayo, magkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan higit sa lahat sa Panginoon po natin. Si Jesus po ang ating Panginoon at siya lang po ang Panginoon, wala na pong iba. Siya po ang ating pasasalamatan, siya po ang ating papupurihan. Pag po tayo ay nakipag-isa sa Kanya, mababago po ang buhay natin. Magmumula po ito sa ating mga pananalita, sa ating mga kilos o kagawian, sa ating mga maling paniniwala, maling pagsamba dati na ipapaalam po niya sa atin dahil mahal ng Panginoon ang mga taong sumasaliksik o naghahanap sa Kanya. Mahal po niya yun, mahal po niya yun. Kaya po sa mga nawawalan po ng pag-asa, yung po mga nadidepress, nai-stress sa trabaho, sa mga amo nyo, sa mga boss nyo, sa mga mudir nyo, sa mga supervisor nyo, sa pamilya nyo, tawagan po natin. Ilapit po natin kung ano po yung nararamdaman natin, hindi sa tao, kung hindi sa Diyos na buhay. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin. Maniniwala po kayo na ang Diyos natin ay katabi natin habang tayo ay nagsasalita. Ang Diyos natin ay nakikinig sa atin sa mga sinasabi natin. Hindi mo pa man iniisip, hindi mo pa man binibigkas, at hindi mo pa man nasasabi o nararamdaman. Alam na niya kung ano ang iyong sasabihin, iisipin at gagawin. So, ganun po kahiwaga, ganun po kamakapangyarihan ang Panginoon natin. Kaya wala po tayong dapat itago, ilihim sa Kanya. Alam niya kung masasaktan tayo, alam niya kung masaya tayo, at alam niya kung tayo ay nalalagay sa alanganin. Ang kulang lang po sa tao, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasamahan sa trabaho, ay ang pakikipagkomunikasyon sa Kanya. Ang masinsinang pakikipagkomunikasyon sa Kanya. I mean, prayer po. Yun po ang ating koneksyon sa Panginoon. Prayer po. Doon po tayo magkakaroon ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Kasi sinabi po niya na dito sa mundo ay walang puro kahirapan. I mean, magkakaroon po tayo ng tribulation. Pero sa Kanya po tayo magkakaroon ng pag-asa. Marami po akong nakikita na napapansin, na obserbahan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na yung tao ay palala ng palala. Tinatawag po natin na nasa mga huling panahon na. So, ang nangyayari po, imbis na magbago sila, imbis na makilala nila, imbis na lumapit sila sa Panginoon, sa banal na Diyos, lumalayo sila, nagtatago sila, tinitigasan nila ang puso nila. Bakit po kaya? Bakit po kaya ganon? Sapagkat hindi po nila nakikilala ang tunay na Diyos, na mahal sila, na lumalapit ang Diyos sa kanila. Opo, hindi natin nakikita. Hindi po natin nakikita yan. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan,
Espiritu ang Panginoon. Hindi po yan lalapit sa atin para magpakita. Yan po ay nararamdaman natin. Gagamit po yan ng tao para tayo ay akayin palapit sa Kanya. So ngayon kung tatanggihan po natin yun, parang tinanggihan na natin ang kaligtasan natin. Hindi po dito sa lupa, kung hindi doon sa kabilang buhay. Hindi po nagtatapos ang buhay natin dito. Maniwala po kayo't hindi. Nasa Biblia po nakasulat yan. So kaya nga po, kung ano po ang ginagawa natin dito sa lupa habang tayo nabubuhay, gawin natin ng kalugod-lugod sa Kanya. Kasi po pagdating ng araw, nakunin niya ang ating hininga. Saan po? Saan niya kukunin? Dito po ba sa bibig? Dito po sa nostril. Sinabi po niya yan. Hinihipan niya tayo dito. Kaya po pag tinakpan natin yung ilong natin, hindi tayo makahinga. Unless meron pong diversion o other way dito sa bibig. Di po ba? Pero ang main po talaga ng ating paghinga ay nasa ilong, nasa nostril. So yun po. So pag kinuha ng Panginoon yan, any moment, wala na po tayong magagawa. Hindi na po tayo makakabalik sa lupa para gawin ang tama. Kaya habang buhay tayo, habang pumipintig ang pulso natin, habang nakakapagsalita tayo, wala tayong bukol, wala tayong anything na barriers dito sa ating lalamunan, sa voice box, sambitin po natin ang pangalan ng Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. Dahil pagdating ng panahon na hindi na natin kayang magsalita, hindi na natin kayang mag-isip, o wala na tayo, wala na rin po tayong magagawa. Kasi ang sabi po sa Biblia, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan ay mayroong kahatulan. So, yan po ang sabi ng Biblia. Hindi ko po sabi yan. Sabi po ng Biblia yan. Kaya yun po ang ating laging titingnan, mga kaibigan. Mahal po namin kayo. Mahal ko po kayo. Mayroon po akong concern sa inyo. Hindi po dahil gusto kong magkaroon ng vlog para magkaroon ng subscriber. Hindi po yun eh. Kahit po hindi ako mag-vlog, hindi ako mag-post ng video, sa tulong ng Panginoon, kumakain naman po kami. Meron naman po akong hanap buhay na marangal. Kaya ko lang po gustong ipaabot ito para malaman po ng mga kaibigan natin, ng kamag-anak natin, mga ibang tao na makapanood kahit sandali, makita nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Hindi po ba? So yun mga kaibigan, hanggang doon po tayo. Magkikita-kita pa po. Puli tayo at marami pa po akong sasabihin sa inyo bilang OFW na namumuhay